Nagbabadyapang lumakas ang bagyong Christine habang papalapit ito sa lupa. Para sa update, magkakausap natin si Pag-asa weather forecaster Joffren Habaluyas. Magandang tanghali sa iyo, Joffren. Magandang tanghali po sa atin at sa ating mga kababayan. Ito po ang ating update ngayong tanghali ng Miyerkules tungkol sa bagyong Christine. Huli pong namataan ng sentro ng bagyong Christine sa layong 200 kilometers east of Casiguran, Aurora. Sa kasalukuyan, ito po ay kinaklasify pa din natin bilang isang tropical storm na may maximum sustained winds na 85 kilometers per hour malapit sa sentro at may pagbugso ng hangin na aabot sa 105 kilometers per hour. Bahagyang bumilis po ang bagyo habang tinatahak po nito ang north-northwestward direction sa bilis na 30 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, nakataas pa rin po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan, including Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Central Luzon, Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal, Quezon, including Polillo Islands, northeastern portion of Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, and Albay. Signal number 1 naman po sa Batanes, Batangas, Occidental Mindoro, including Lubang Islands, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Calamian Islands, rest of Sorsogon and Masbate, including Ticao and Burias Islands. Gayon din po sa Western Visayas, northern portion of Negros Occidental, northern portion of Negros Oriental, northern and central portions of Cebu, including Bantayan Islands, Camotes Islands, Bohol, Eastern Samar, Northern Samar, Samar Province, Leyte, Biliran, Southern Leyte, Dinagat Islands, and Surigao del Norte, including Siargao, Bucas Grande Group. Meron din po tayong babala sa malalakas na hangin, lalo na po sa mga lugar na nasa baybayin at nasa matataas na lugar sa Mimaropa, Visayas at Mindanao. Meron din po tayong nakataas na advisory sa storm surge na posibleng mag-occur within 48 hours sa coastal localities ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Cagayan, Isabela, Zambales, Aurora, Camarines Sur at Catanduanes. Meron din po tayong gale warning sa seaboards ng Luzon and Visayas. Heavy rainfall po, nakaakibat ng bagyo, intense to torrential rainfall po sa Cagayan, Isabela, Apayao, Aurora, Quezon, Catanduanes, Camarines Norte, and Camarines Sur. Heavy to intense rainfall naman po sa rest of Cagayan Valley, rest of Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Rizal, Albay, and Sorsogon. Moderate to heavy po sa rest of Central Luzon, rest of Calabarzon, Metro Manila, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Calamian Islands, Masbate, and Northern Samar. Inaasahan po na maglalandfall ang bagyong Christine sa Isabela mamayang gabi at mag-exit sa Philippine Area of Responsibility ngayong Biyernes. Kaya po inaabisuhan po natin ang ating mga kababayan na maganda sa malakas na hangin at pag-ulan na maaaring magresulta sa pagbaha at pagguho ng lupa. Subalit inaasahan pa rin po natin na lalakas pa ang bagyo sa kategoryang severe tropical storm bago po ito maglandfall. Ang susunod po na tropical cyclone bulletin na i-issue ng Pag-asa ay mamayang 2:00 po ng hapon. Friend, okay, sabi mo nga ang landfall po nito ay sigurado na tayo, Isabela. Apo. Okay, at by Friday nasa labas na ito ng PAR. Pero ano yung mga probinsyang dadaanan once na maglandfall itong si Bagyong Christine? Ano pang mga probinsya ang dadaanan ng bagyo? Ang tatahakin po ng bagyo, pagpasok po ng Isabela ay ang mga bulubundukin po sa Northern Luzon bago po siya umexit sa Ilocos Region po bukas. So ang kilos niya pataas, parang west-northwest? Opo. Pagdating sa ulan, Joffren, Yes. Kasi yung wind signals natin ay based on the winds na dala ng bagyo. Pero pagdating sa dami ng ulan, ay paano ba ang ginagawa ng Pag-asa na babala or pagbigay ng warning
sa mga iba't ibang probinsya or sa mga kababayan natin when you release yun pong inyong bulletin? Opo, nagbabase po yung pag-asa sa mga models po. So, kinaklasify po natin into intense to torrential, heavy to intense, or moderate to heavy po yung rainfall. At I mean, klaro naman po 'yon kasi I mean, hindi din po kasi may Tagalog version po ba 'yan or iba't ibang version para mas maintindihan ng isang ordinaryong Juan de la Cruz? Yes po, opo. Sa katunayan po, meron po kaming nilalabas po doon po sa aming mga social media accounts, pati po sa Pag-asa website, kung ano po yung eksaktong mga probinsya na mayroon pong rainfall advisory. And we also get texts 'di ba, na uulan in the next 2-3 hours. Opo, opo. May mga ganun sa iba't ibang lugar. Alright. Sabi mo ay may mga lugar na dapat maghanda sa storm surge. Saan mga lugar ulit ito? Ang dapat po maghanda sa storm surge, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Cagayan, Isabela, Zambales, Aurora, Camarines Sur at Catanduanes po. Pag sinabi po nating storm surge, gaano po kataas ito? Posible po na umabot sa 2 to 3 meters po yung taas. 2 to 3 meters. May kataasan po yun. Lagpas tao. Tama ho ba? Tama. Oo, lagpas tao. So, okay, when you give that warning, may particular na oras or bandang hapon ba yan? Ngayong maghapon dapat magbantay or bukas? Kailan po itong warning na ito? Pwede po nating i-relate po yan, depende po sa signal ng bagyo. So, yung mga tatamaan po ng signal number 2, usually mas mataas, mas malapit po ang posibilidad. Again, siguro po, the rest, kanina po ay nabanggit nyo na kung anong mga probinsya yung nasa signal number 1, number 2. Ay yung pong the rest of the country, ano po ang maasahang panahon? Magiging maulan pa rin po, cloudy po sa rest po ng sa iba't ibang parte po ng bansa. So ulitin lamang natin, Joffren, itong si Bagyong Christine ay klase ng bagyo na yet kahit na ito'y nasa tropical storm strength pa lamang, ay may maraming ulan na dulot. Opo. Pwede po nating ihalin tulad ito doon sa Bagyong Pepito noong 2020 po. Okay, Bagyong Pepito Apo. noong 2020. Apo. Same rin po. Same month din po siya. Same month, tapos ganun din. Parang tropical storm lang, pero grabe yung dulot na ulan o dalang ulan po. Opo. Alright. Okay, so siguro, ano na lamang, paalala, babala ulit sa mga kababayan natin, bagamat tropical storm lamang itong si Christine, hindi biro yung dulot o dalang ulan ng bagyong ito. Go ahead, Joffren. Yan po, inuulit po namin dito sa Pag-asa na inabisuhan po natin na maganda po. Dahil malakas po ang hangin at pag-ulan, maaari itong magresulta sa malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Maraming salamat for the update, Joffren Habaluyas, weather forecaster ng Pag-asa.